morning po sa lahat. Panibagong vlog na naman. So ngayon, itong antena na nakikita nyo, itong light beam Jinto, pupunta ko ngayon sa tower ko. Kasi kunik ko to itong antena kasi may paglagyan ako ng another piece wifi. Yan. Yung source ng internet natin is PhilData. Yan, ito yung piece wifi na ilagay natin. Tinis ko na to kagabi. Yan. Wow. So ito yung ilagay natin kasi may paglagyan tayo. Another piece wifi na naman. Yan. So tanggalin ko muna. Itong setup ko pala dito is nakabilan gamit ang Microtech half light. So yan, buksan natin. So ito yung setup ko. Ito yung nasa loob, diba, napakalinis tingnan. Wow. Pag nakabilan setup, malinis talaga sa loob. Now you go put it to me. Galin natin. Ilagay natin, may paglagyan tayo dito. Another piece wifi na naman. Yan. Punta muna ako ngayon sa bukid kasi itong antena i-connect ko ito sa lab GPS doon sa bundok sa tower ko. Tapos yung paglagyan ko dito is mga 4 km ang layo mula doon sa tower. So ngayon sabayan nyo ako, punta na tayo doon sa bundok para i-configure natin itong light beam Jinto. Gagamitin natin ito sa ating piece wifi, ito sa ating box. Alright, so samahan nyo ako guys, tara, let's go. So ngayon nandito na ako sa aking tower. May dalawang antena doon sa itaas, lap GPS at saka light beam 5EC Jinto. Kasi yung isang antena ko doon, yan, nakikita nyo, nasira na yung power beam, na tamaan ng kidlat. Buti na lang hindi na sira lahat. May dalawang antena na lang na yung natira, light beam 5EC Jinto at saka lap GPS. So ngayon may gagawin ako ngayon dito, mag-configure ako ng Jinto. Ikukunik ko sa lap GPS para may paglagyan na naman tayo ng another piece wifi. Ito nga pala yung box ko. Yan. Simpleng box lang. Yan, marami ng damo dito. Wow. Yan lang ako ulit nakapunta dito kasi busy tayo sa ginawa araw-araw. May ginagawa ako. Nagtrabaho kasi ako. Tapos minsan lang natin ito madalaw dito. So ito nga pala yung setup ko. Yang dalawang antena, lap GPS at saka light beam 5EC Jinto. At gumamit tayo ng switch hub TP-Link gigabit para yung internet natin mula doon sa light beam 5EC Jinto, ipapasa niya doon sa lap GPS. Ito galing ito sa Jinto, tapos ito naman yung sa lap GPS. Gumamit tayo ng switch hub para yung internet connection mula sa ating Jinto papunta sa ating lap GPS para malagyan ng internet connection ang ating lap GPS. So ito pala yung ang Jinto, ito yung kumukuha ng internet mula doon sa naglagyan ko ng antena. Yung ginamit ko doon sa ibaba, mga 4 km ang layo. Power beam ang
access point ko doon, pinasa dito yung tumatanggap ng internet connection, yung Jinto, Lightbeam 5AC Jinto. Tapos pinasa na naman niya sa lap GPS para malagyan siya ng internet connection. So gumamit tayo ng switch hub. Tapos itong Mercusis na nakikita nyo, ito yung pang testing ko dito kung meron bang internet na tumatagos. So ngayon may dala ko dito na lap GPS, Jinto pala yung pinakita ko kanina. So andito sa loob ng bag. So configure natin ito para another piece wifi na naman. Doon natin i-connect sa lap GPS. Yung lap GPS ko dito is may 4 na Jinto na ang nakakunik. Yung 4 na Jinto na nakakunik, may piece wifi na yon, 4 din na piece wifi. So pang 5 po ito, itong lap GPS. So pause ko muna kasi walang tagahawak ng mobile phone. So yun guys, tapos na, nag-connect na yung antenna, dalawang antenna, yung Lightbeam 5AC Jinto, connect na sa lap GPS. Yan, nandito. Yan, hindi lang makita kasi against the light. So ngayon punta na tayo doon sa paglagyan natin ng piece wifi kasi subukan natin dito doon, i-test natin doon kung mag-connect ba yung dalawang antena dito sa ating tower. Mga 4 km ang layo mula dito papunta doon sa paglagyan natin ng piece wifi. Ito pala yung Jinto yung ilagay natin doon. So yan, ito yung mga POE injector nya. So punta na tayo doon sa paglagyan natin ng piece wifi. Samahan nyo ako, update ko na lang kayo mamaya. Tara, let's go. So yun guys, hindi natuloy yung paglagay ko ng piece wifi doon sa bala kong paglagyan kasi yung lugar na bala kong paglagyan ng piece wifi is napalibutan ng mga maraming puno at saka bundok, kaya hindi nakasagap ng signal. Kaya ngayon may paglagyan ako ng piece wifi, pero ang gagamitin ko is maglatag ako ng fiber cable. Yan, ito yung gagamitin natin sa paglatag, fiber optic cable. Mga 100 meters yung layo mula dito sa amin. Wow. Ito kasi malapit lang, kaya ito ang gagamitin natin, fiber. So update ko na lang kayo mamaya pagkatapos ito. So yun guys, doon kami magsimula maglatag doon sa aming paglagyan ng piece wifi. So yan, yung fiber na yan ang gagamitin namin, fiber optic cable. Dinala ng aking kasama. So dito kami dadaan, malapit lang ang paglatagan namin ng fiber. Doon banda, mga 100 meters ang layo mula doon papunta dito sa aming bahay. So doon kami dadaan sa maliit na sapa, ilog. Ako kung mapas na siya. So dito kami dadaan. Nagsakas babaw ba? Ay wala. Tara 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 tara. Opya. Agi sa me.
Si Papa pala nag-ano ng lubi. Niyog. Ito kasi ang ito yung source ng income namin dito. Lubi. Lubi. So dadaan tayo dito sa maliit na ilog. Sabayan nyo kami guys. Papunta doon sa papuntahan natin. Yun, nakikita nyo mga paligid is maraming mga puno ng niyog. Kaya ng mga tao dito pagbebenta ng mga lubi. Maraming mga bahay dyan, no? Hindi lang makita kasi maraming mga puno at saka mga niyog, puno ng niyog. Para ikuan bugkos sa kuan fiber. So dito na tayo, lapit na. Wow. So yan ang bahay na yan, yan ang paglagyan natin ng piso wifi. Diyan sa kabila may piso wifi dyan pero nakasimbis. Dito tayo maglalagay ng piso wifi sa bahay na ito. Okay, update ko na lang kayo mamaya pagkatapos nito. So yun, natapos na ang paglatag namin ng fiber optic cable. So hindi pa kami makapaglagay ng piso wifi kasi yung may-ari ng bahay is wala pa doon. Kaya hinihintay pa namin. Andun yung fiber. Yan. So update ko na lang kayo mamaya pagkatapos na namin malagay yung piso wifi. Kasi yung may-ari ng bahay is hinihintay pa namin. Mamayang hapon baka makarating na yun, saka na kami maglagay ng piso wifi. So update ko na lang kayo mamayang hapon. Alright. So ito na yung mga kagamitan natin para sa fiber optic cable. So yan, meron na tayong optical power meter at saka itong visual fault locator. So ngayon mag-splice na tayo para punta na tayo doon sa kabila pagkatapos dito. Dapat dandahan lang. Yan. Tapos ganito lang. Pasok. Yan, pumasok. Yan. Tapos yan, hindi na putol. Yan, makita nyo may maliit na parang glass, maliit na ano, yung parang dagom. Ang ginagamit ko pala na connector is butterfly paru-paro G. Ito yung paru-paro G na tinatawag nila, paru-paro G. Iba yung isa, hindi kumpleto yung Ricardos. Wow. Yan, ganyan lang. Tapos takpan. Yan. Naman. Yan. Tapos pagkatapos nyan, lagay natin dito para ayos ang buto-buto. Alright, dandan lang para hindi mabali.
kasi napakaliit ng ano, parang dagom lang. Tapos hilain natin. Iyan. Saktong-sakto lang. Pagkatapos lagay natin dito. Yan. Katapos takpan. Tapos yan. Okay. Sakto lang. Tapos ilagay natin dito sa easy connector na paru-paru G. Paru-paru G. Ang kagandahan dito is maganda to gamitin itong paru-paru G na easy connector. Hilain natin itong maliit na kulay dilaw, orange pala. Tapos Wow. yan, idandahan natin. Pasok. Ipasok. Dandahan ipasok. Yan, may kaunting bend. Pagkatapos lock natin. Yan, tapos yan, tapos lain pataas para mag-lock siya. Yan, may madinig kayo na kaunting tunog. Yun, nag-lock na yun. So yan, tapos na. Doon na naman tayo sa kabila. Pero gagamitan natin ng itong visual pulse locator para malaman natin kung tumagos ba yung ilaw doon sa kabila. Kung tumagos yung ilaw doon sa kabila, ibig sabihin gumana yung ginawa natin. Wala. Yun lang. Tama ba yun? Wow. Okay. Yung blink. Ayun ang blink. Para blink yun dito. Tanto. Kas. So ngayon guys, punta na naman kami doon sa kabila. Baka yung may-ari ng bahay doon is umating na sa kanila kasi galing sila ng aligo. Kaya puntahan natin. Tara, let's go! Sapa kasi yung pinaglagyan namin doon lang banda. Yung nakita nyo na bahay na kulay blue sa likod yan, dyan ang paglagyan namin ng piso wifi. So kasama ko pala ang aking pinakamagandang asawa. Siya yung ginawa ko na cameraman kasi wala akong tagahawak. So yung fiber ko guys nandun. Yun. Lapit lang, mga 600 meters yung layo mula doon sa bahay papunta doon sa paglagyan ko ng piso wifi. 600 meters, 300 ang magano. 300 pa. Wow. Nagkamali na naman ako. So yan. Kung gusto nyo pumunta dito sa aming lugar, maraming mga puno, mga niyog, at maliwalas pa yung mga hangin. Puno ng hangin. May tao doon sa bahay. Dali, oh. So ito pala yung bahay na paglagyan namin ng piso wifi. Yan, tapos ito yung fiber na nilatag ko kaninang umaga. So dito na natin malalaman guys kung tumagos ba yung ilaw. Yes. Yes. Wow. Yan guys, kung nakikita nyo yung ilaw na kulay orange, yung kulay pula doon sa balay, doon sa bahay, yan tumagos. Ibig sabihin, goods ang yung ginawa natin na paglatag. Walang naipit na cable. Okay. Walang problema. Yun na nga, dumating na yung may-ari ng bahay dito sa paglagyan ko ng piso wifi. At ngayon nag-splice ako ng fiber optic cable para matapos na ang gagawin natin dito. At siyempre punasan natin para maganda yung daloy ng internet connection. O diba?
At yan, lagay na natin sa clipper para maputol na yung parang dagom na maliit, parang buhok. Sing laki lang ng buhok. Yan. Pasok natin para matapos na. Yung mga tao dito sa labas, yan, lagay natin sa easy connector at hilain natin pataas para mag-lock. O diba? So ngayon ready na po yan at ilagay na natin yan sa ating media converter. Yung ginamit ko pala dito na media converter is letter B. Nandun sa bahay yung letter E, kaya letter B ang ginamit ko dito. Hindi naman pwede namang magkabaliktad, kagana naman siya. Kahit pwede ang letter A dito at saka ang B doon sa bahay, kagana naman siya, wala namang problema. So yan, yan, pinasok ko na ang AC connector para malaman na natin kung meron na bang internet na tumatagos dito sa ating paglagyan ng internet connection. At yan, nakita nyo umiilaw lahat ng ilaw at subukan natin mag speed test kung ilang Mbps ang nakukuha natin dito. Yan, nakikita nyo pumapalo ng 20, 30. Yan ang lakas ng internet natin dito. Yan, naka fiber ang ginamit natin dito is PLDT ang internet connection at yung upload naman is 20. Yan, hindi na yan masama para sa piso wifi, ang lakas na yan. O diba? Yan, pag ganyan talaga pag PLDT yung source natin at ito yung piso wifi natin. Yan, naabutan tayo ng gabi kasi matagal dumating yung may-ari ng bahay at siyempre yung mga client natin naghulog na sa labas kasi yung ginamit nila na connection is built-in wifi sa ating Microtech. Kasi nakabilan po tayo dito, Microtech Hoplite. Yan, meron na silang internet at pwede na silang maghulog sa ating piso wifi. Ganito talaga pag magbi-business tayo ng piso wifi, kailangan at sipag lang at tiyaga. At yan, tapos na kami mag-install at sila madam happy sila na nagkaroon na sila ng internet connection. Okay, alright, hanggang dito na lang